Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Salinas Paloma at inilalahad kanutulan para sa daily devotion na pinamagatang God provides everything for the sheep. So yung scripture po natin ngayon is Psalm chapter 23 verse 1 na sinasabi, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, Christian life is a shepherd-sheep relationship. So tayo, ang relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo ay tulad ng mga pastol at tupa. Ang pastol, si Lord God, si Jesus, ay ang nag-aalaga, nagagabay sa atin, nagproprotekta sa atin. Then, tayo yung mga tupa. Tinutulungan niya tayo sa ating mga pangailangan, pinaprotect tayo sa mga panganib, at ipinapakita niya syempre ang kanyang pagmamahal at malasakit sa atin. So, Christian life is a shepherd-sheep relationship. Next, God is our director, protector, and provider. So, sinasabi na ang Diyos ay nagdedirekta sa ating buhay bilang director. Siya ang nagpaprotekta sa atin mula sa mga masama, mula sa mga panganib, takot, ganyan, bilang tagapagtanggol. At siya rin yung nagkakalap sa atin ng mga pangangailangan bilang tagapag-provide. So, God is our director, protector, and provider. Number 3 is, we are followers, believers, and receivers. So, tayo ay mga tagapasunod ni Jesus Christ, naniniwala sa kanyang mga aral at tumatanggap sa kanyang mga biyaya at pagpapala. So, we are followers, believers, and receivers. So, bilang application po is number 1, number 1 is honor our covenant with God. Sinasabi dito na bilang mga anak natin Panginoon Diyos, may kasunduan tayo sa Kanya na dapat natin igalang at ating mga pangako sa Kanya at mamuhay tayo ayon sa Kanyang mga kalooban. Halimbawa, kung ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako, tayo rin dapat bilang mga anak niya, followers niya, ay tapat sa ating mga pangako tulad ng pananampalataya, pagsunod sa kanyang mga utos at sa mga salita. So, let's honor our covenant with God. Next po is find security in the presence of God. So, dito po is sa presensya natin Panginoon Diyos, makakamtan natin yung tunay na kagalakan, kapayapaan, kaligtasan, syempre katagumpayan sa araw-araw. Siya yung ating kalasag at tagapagtanggol laban sa lahat ng mga takot, panganib, problema, or what. Example, kapag dumaan tayo sa pagsubok o takot, problema, we need to do is magtiwala sa ating Panginoon Diyos at hanapin ang kanyang presensya, di ba? Mag-pray. Kasi yun naman si Lord God, hindi naman tayo papabayaan. So, find security in the presence of God. And number 3 is experience God's goodness and mercy. So dito, sa bawat araw, nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Doon pa na sa pagising natin sa umaga, sa panibagong buhay. Isa na yung kabutihan natin Panginoon. At awa rin ng Panginoon, no? Dahil sa kanyang pagkapatawad sa ating mga kasalanan. So kahit di tayo karapat-dapat, nandyan ang Panginoon. Napakabuti niya pa rin sa atin. No, ang kanyang biyaya ay laging sapat upang tayo magtagumpay sa buhay. Halimbawa, ang bawat araw na tayo ay bibigyan ng buhay at pagkakataon ay isang pagpapakita ng kanyang kabutihan. Ang awa ng Diyos ay makikita sa kanyang pagkapatawad at sa pagtulong sa atin sa mga may hirap na sitwasyon. So, let's experience God's goodness and mercy and always remember na andyan ng Panginoon para sa atin. Hindi tayo pabayaan. Hindi mo natin siya nakikita, ngunit yung presensya niya isa dadama natin at gumagamit siya ng ibang instrumento para tayo ay tulungan sa ating mga pangailangan at problema, pagsubukan o kahit ano pa man yan. So, let's trust God, no? Siya yung ating director, provider, no? Protector, siya lahat. So, ayun lang po yung aking natunan sa daily devotion na marathon kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.